Binaklas ko tong Daimaro insect killer or bug zapper kasi pagising ko kaninang umaga, hindi na umiilaw itong dalawang UV lamps niya. Baka nauuga or nauyog, ano ba yun sa Tagalog yung nauyog sa amin dito, yung na-shaken siya sa malakas na lindol kaninang 1 AM. Anyway, isa lang actually dito ang may problema. Ito, may black na, busted na ito. Pero yung isang dulo niya, okay pa lang. Okay pa to. Kaya, ginagamit ko pa tong Daimaro insect killer kahit sinabi ko na in my previous video 3 years ago na hindi ito talaga nakakapatay ng lamok. Ang pinapatay dito, other bugs, other insects. Kaya as a bug zapper, yung ibang insects talagang sapol nito. In this video, bibigyan ko kayo ng idea paano ito i-repair, kung bakit hindi umiilaw itong kanyang dalawang lamps. Panoorin nyo ang buong video. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! First thing first, dahil itong dalawang UV lamps ang hindi gumagana, so dito tayo mag-umpisa. Like ordinary fluorescent tube, bawat dulo nito ay merong filament na independent sa isa't isa, meaning hindi siya konektado. Kung busted ang isa dito sa isang dulo, pero yung kabila naman ay maayos, so ilaw pa rin ito, but this side only. Kung i-measure natin ang filament dito, merong continuity or maliit na resistance ang filament sa dulo. Tingnan nyo ang meter natin. You see? Nagbibip siya. Dito. Wala. Okay. Sa kabila. Meron. So, dito. Meron. So, dito lang isang wala. Yun, wala siyang continuity. So, suspect natin to na may problema. Pero, before to nasira, umiilaw pa to. Isang side lang. Bago natin hanapin ang problema causing these UV lamps not to operate, i-explain ko muna ang flow ng operation nitong bug zapper. Mula dito sa kanyang AC cord, dadaan muna ito sa kanyang fuse. Merong fuse dito. Then, bago pa man makarating dito sa kanyang power switch on and off. Itong switch niya. Then, from the switch, dito, diretso na to sa kanyang power board. There's something special about this board kasi it steps up the voltage to 2,000 volts to as much as 4,000 volts para dito sa kanyang electric wire grids. Kung mapapansin nyo, there are two identical circuit dito sa power board niya. Dalawang outlet, dalawang filter capacitors, dalawang transformers, dalawang power transistors. So, dalawa-dalawa siya. Kasi one circuit is powering one of the tube, itong blue na kable dito, and one of the grids, itong nasa itaas. Ang kabilang circuit naman ay para dito sa second tube, itong merong brown na kable, at isang wire grid naman dito, itong nasa ilalim. Itong side sa circuit ay ang kanyang rectifier segment. Then sa gitna, ito naman ang power transistor. At dito na mayroong maraming capacitors at maraming diodes dito, ay ito yung voltage booster stage. Whatever voltage galing dito sa previous stage ay gawin nito na 2,000 to 4,000 volts. Yung malaking voltahe na yan ay pupunta dito sa dalawang wire grids. Hindi sinabi ng Daimaro ilang 1,000 volts itong sinusupply dito sa wire grid. Pero kung i-measure natin, i-on natin, then switch on din natin dito. Pansinin nyo yung meter natin. So, di natin alam na on na to kasi wala tayong makikita na light, diba?
But ditong dalawang terminals dito, ito yung terminals niya para sa dalawang grid wires. Okay? So, check natin. Tingnan nyo ang ating meter dyan. Okay? Nag-spark at namatay yung aking tester kasi nag-overload siya. Okay? Bakit nag-overload? Umabot yan ng 2,000 to 4,000 volts. Nakakamatay ba yung 1,000 volts na yan? Yes, ng mga insects, but hindi sa tao. Kasi yung current niyan ay maliit lang. Kakayanin niya ng tao yung current niya. Kaso lang, pag na-touch mo yan, magugulat ka talaga. After ma-off, wag mo rin agad hawakan yan kasi may kuryente pa yan. Tingnan nyo, ito, naka-on pa yan. I-off natin. Yun, nakagulat yun. Okay? To prove na maliit lang ang current ito, nakakonect tong bug zapper sa aking River 3 Plus power station. Kung malaki ang current draw nito, ay babagsak yung power station. So, check natin yung power load. Nasa 64 watts lang. I-on ko ang ating bug zapper. 63 to 67. So, nasa, halos wala, oh. Bumalik sa 63. Yung startup lang niya is about 4 watts. So, bumalik siya sa 63 watts. Now, i-try natin i-function yung wire grid. I-short ko dito. Nakita niyo bang umangat? Umangat siguro konti lang, 2 watts. Di ba? Oh, ganoon siya. Dalawa ang wire grid dito para magkakaroon ng electrocution effect kung magkatagpo yung dalawa. Okay? So, titingnan nyo, ito ang nasa itaas na wire grid. Ang pangalawa, yung nasa ilalim. Ito. So, let's say yung ilalim, then next na linya, ito, wire, ito yung nasa itaas. Then, ilalim naman, then taas naman. And so on and so forth. Ang pagitan lang dyan, puwang yan, between the two wire grids, ay nasa about 3 mm lang. So, kung magkatapat yung dalawang na yan, yung nasa ilalim na grid, nasa itaas na grid, ay magspa-spark siya, di ba? Yung nakita natin, na-try na test natin. So, kung papasok dyan ang insects, sigurado ko na ma-electrocuted kasi nakatapat na yung wire grid 1 and wire grid 2. So, meron ng complete circuit. Ganun ang operation niya. Each of the tube dito ay 10 watts. Kaya 20 watts yung rated power nitong bug zapper. But itong mesh niya, itong wire grid, maliit lang ang consumption niyan. Halos wala. Ang troubleshooting natin ay para dito sa ating dalawang UV lamp. So, i-measure natin itong terminals niya. 1, 2, 3, and 4. Check natin ang multitester. Naka-on na yan. So, i-measure natin dito. Tingnan nyo ang voltahe. Maliit lang, 4.91. Okay. Itong kabila. Nasa 6.6 volts lang. Ito naman sa kabila. Try natin. Measure natin. 6.33 also. Kabila. Nasa 10 volts. I think maliit lang yan. So, hanapin natin ang source ng power para dito. Dito natin hanapin sa power board. Ang suspect natin ay itong power transistors dito. Ang dalawang power transistor nito ay siyang nagsusupply para sa UV lamps. In fact, this is 1300 or 13005D power transistor na palaging ginagamit sa mga compact fluorescent lamps and power adapters. So, tugma ating hinala na galing dito ang supply ng UV lamps. Iti-test natin ang dalawang power transistors here on board. Ang configuration nitong transistor ay base, collector, emitter. So, try natin. Collector to base.
merong readings, collector to emitter, merong readings, dito naman, collector to base, merong readings, collector to emitter. Oh, nag-short siya. Dito, compare natin. Merong readings, oh. Makikita dito sa PCB, sa board, merong markings ito na sunog, oh. Parang sunog na to, nagka-problema talaga to. At saka dito, ito ang nagsha-short, di ba? Pero may mga sunog na marka siya. So, kailangan kong palitan na itong dalawang ito. Bibili pa ako ng dalawang replacement na transistors. In the meantime, i-reassemble ko muna itong bug zapper kahit walang lamps. Sabi ng Daimaro, ang dalawang lamps na ito ay photocatalyst na siyang nag-a-attract ng mga insects na papasok dito sa bug zapper. So tingnan natin na walang ganito kung papasok pa rin ba ang mga insects. In the meantime, hanggang dito lang muna ang video na ito. Abangan nyo ang update sa video ito sa susunod na video. Daghang salamat, bye!